Sa labas na ng kulungan, sasalubungin ng mahigit 150 persons deprived of liberty o PDL ang bagong taon. Kasunod po yan ng pagpapalaya sa kanila ng Bureau of Corrections. Ngayon ang balita, si Ian Cruz. Sakto sa pagtatapos ng taon, ang pagtatapos na rin ng sentensya ng 159 na persons deprived of liberty na pinalaya ng Bureau of Corrections, 149 sa kanila nakapiit sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. 8 ang galing sa Davao Prison and Penal Farm at 2 mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Ang PDL na si Nena, hindi niya tunay na pangalan, isang beses lang daw nadalaw sa kanyang pagkakakulong sa koreksyonal. Pero sa kanyang paglaya ngayon, pamilya pa rin ang kanyang nais balikan. Magsisimba po. Pasalamat kay Lord na tinugon niya ang lahat ng pray ko. At saka sa pamilya ko, magsasama-sama kami ngayong bagong taon. Mahigit 2 dekada naman ang hinintay ng lalaking PDL na ito mula New Bilibid Prison bago makalaya matapos niyang maging kwalipikado sa Good Conduct Time Allowance. Natitira kong lakas pa, iaalay ko na lang sa mga ko, pero wala na akong balak bumalik dun sa mga dati kong gawain. Instead, babaguhin ko para hindi na ako bumalik uli dito. Mga magulang naman ang nais makasama ng 41 anyos na lalaking nagsabing naging kwalipikado siya sa parole. Babalik ako sa trabaho. Hanap ulit ako ng trabaho para mapagsimula ulit. Ayon sa Bucor, mula November 26 hanggang sa araw na ito, nasa 1,000 PDL na ang pinilaya nila mula sa iba't ibang kulungan sa bansa. This is the first time na umaabot na tayo na 1,000 na ang pinapalaya natin buwan-buwan. Kayo yung unang-unang mga nakabiyaya sa ating GCTA. Nasa 7,707 PDLs yan mula Enero ngayong taon. Kaya sa kabuuan, nasa 18,422 PDLs ang bilang na napalaya sa ilalim ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sa susunod na taon, maraming PDL ang maaring mag-avail ng benepisyo ng batas kasama na ang nakagawa ng heinous crime. Yung pag-implement po namin sa pagpapalaya tungkol sa GCTA, masusi po namin ini-screen, no? Kasi lahat po ito ay mga heinous crimes, ito yung mga nag-benefit sa heinous criminals. At meron naman po tayong additional layer dito na kailangan po dumaan ito sa Secretary of Justice. Ito ang unang balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News.